Hello mga pare koy. Alam nyo ba tawag dito? Tawag dito saluyot. Nakakain ka na ba nito? Di pa siguro ano. Rich kid ka kasi eh. Nung bata kami, saka hanggang ngayon pala no, marami tumutubo sa bakura namin ng saluyot. Marami din ang hihingi ng saluyot. Hindi pa nag-enjoy, pati santol namin hiningi. Kaya kung matagal ka na hindi nakakatikim ng saluyot o hindi ka pa nakakakain ito, let's go, magluto tayo. Pero bago tayo magluto, syempre mamitas muna tayo ng dahon. Pakiusapan muna natin yung camera girl ko, nakuhanan ako habang namimitas ng saluyot. Libreng paasim ba yan? Tingnan nyo naman, ang ulit pa. So ito na yung nakuha natin, saktong dami lang. Eka nga, just right, don't turn left. At syempre, umulan naman kagabi, kaya hindi ko nahuhugasan yung saluyot. Hindi, joke lang. Basta kahit anong iluluto nyo para malinis, kailangan nyo hugasan. O kahit bago nyo pa ilagay sa rep, dapat hinuhugasan nyo. Pero syempre, alam kong alam nyo yun. Reminder lang ba? Reminder. Huwag nyo nalang gayahin yung paraan ng paghuhugas ko. Nilagyan ko kasi ng detergent yan para sigurado tayong malinis. Pero alam nyo saluyot, talagang slimy siya. Meron kasi siya yung tinatawag na musilage, parang gel-like substance. So in short, isa siyang complex nutrient compound. Kaya considered ang saluyot na isa sa pinakamasustansyang tropical gulay. Pero absent ako nung tinuro na science teacher namin yan. Tinanong ko lang din kay Google. So ayan na, nahugasan na natin na mabuti. Tingnan nyo mga pare koy, wet na wet yan. O diba? So maghanap muna tayo ng isasahog sa iluluto natin. Dahil wala kaming tinapa ngayon, gagamit tayo ng Unipac, ganun. Pero siyempre, mas masarap ang luto ng saluyot kapag ka medyo maasim. Kaya gagamit tayo ng gawa sa tunay na sampalok. Siyempre, hindi mawawala ang sibuyas at bawang. Kailangan natin yan. Di rin kasi ako marunong mag-isa ng walang bawang at sibuyas. Ikaw ba, marunong? Kita nyo, pati yung manok ko sumang-ayon. Dito kasi sa amin sa probinsya, pag takot ka sa bawang, aswang ka daw. Kaya yung mga kumare ko dyan, para hindi na aswang si kumare ko, alam na, bawang ang kasagutan. Galing ka pala mag-iiwa ng bawang. Huh? Galing ka pala mag-iiwa. Bunso ako, utusan ako, kaya marami akong alam gawin. So bali binilisan ko nga yung paghihiwa ng bawang at sibuyas dahil natanong tayo ni Marin Cham nyo. Baka mamaya kung ano pang maikanta ko, madamay pa kayo. So ayan, tapos na tayo maghiwa ng bawang at sibuyas. So bubuksan ko na ngayon nabili natin na pink salmon na may pakpak. Salmon na may pakpak? Ano yun? Eh di only pack. Mindset ba? Mindset. Huwag ka na natatawa pare ko, baka mahalata ka na favorite mo yan. All good. Tingnan mo naman pare ko, nakuha ko pang mag-exhibition sa kawali. Mali naman ako na nakuha. Project kay Commander. Siyempre, lilinisin muna natin yung paglulutuan natin bago natin isalang. Kailangan so clean, so good. Uy, ano yun? Parang ang dami ko ng endorse sa first video ko na ito. Endorse ko na kay kapatid ko na tatakbo ng kapitan. Kumulog, umulan, bumagyo, bumaha. Kidlat, laging nandyan. Kaya't sa darating na halalan, huwag kalimutan, Kidlat ang pangalan. Okay ba mga pare koy? Kaya kung tatakbo kayong kapitan, pagawa na rin kayo ng slogan. So ayan, ginigisa na nga natin yung bawang at sibuyas. So we are doing it the usual way, no? Wala namang kakaiba dito. Maliban sa brand na mantikang ginamit ko. Coke kasi yung container nung lalagyan. Hindi ka makarelate, no? Rich kid ka kasi eh. Pero okay lang yun. Kasi ang mahalaga lang naman dyan, maigisa natin ng tama yung bawang at sibuyas. So pag medyo golden brown na yung bawang natin, pwede natin ilagay sibuyas natin. Basta tamang level lang na apoy para hindi masunog yung niluluto nyo. Basic yun, basic. Kaya ang problema ko ngayon kung tama yung ginagawa ko. Kasi wala namang apoy yung ginagamit kong kalan. So ito na, lalagay na natin yung mackerel na galing sa lata. Sorry, hindi pala siya pink salmon, mackerel pala siya. Magkaiba pala yun. Well anyways, ang mahalaga may pangsahog tayo sa ating mahiwagang saluyot. Kaya make it sure na maigisan nyo siya ng tama. Especially pag nagluluto kayo ng isda, medyo malansa yan. Kaya kung yung bawang at sibuyas natin, ginisa nating mabuti, let's make it sure na sangkotsyado yung sahog natin. Bali ako, ang style ko, nagigisa pa lang ako, tinitimplahan ko na siya. Kaya nilagyan ko na siya ng magic budbod para masarap. Pero pwede naman kayong gumamit ng betchin kung kaya asin. Depende sa panlasa nyo. Uy, akala mo naman araw-araw nagluluto. Eh araw-araw lang naman akong bumibili. Feeling chef lang, ganun.
So pagkatapos nga natin siyang igisa at lagyan ng mainit na tubig, lalagay na natin ngayon yung ating mahiwagang saluyot. Ayan na, tinalbog na ang mahiwagang dahon. Bali mabilis namang maluto yung dahon ng saluyot. As a matter of fact, mas matagal ko pa nga bino-voice over to. Pero okay lang naman, kasi habang nagbo-voice over ako, na-realize ko, mas madali pala mag-voice over kaysa sa trabaho ko. Kaya ngayon, parang gusto ko na lang mag-voice over para maging boses ako ng kabataan. NMAX ba ang kailangan? SK lang ang kasagutan. Siyempre, joke yun kasi hindi naman tayo pang SK. Pangkapitan na talaga tayo. Kaya bilang responsabling mamamayan, tinuturuan ko kayo magluto, mga pare ko. Hindi yung kayo lang kain ng kain. Kailangan kayo din na magluluto at papakainin nyo si Commander. Eka nga, the best way to someone's heart is to feed the stomach. Tandaan mo yan, pare ko. So ayan, malapit na maluto yung ating mahiwagang saluyot. Salamat sa panonood nyo. Ikukwento ko na lang bukas kung ano naging lasa na niluto ko. Bukas, susubukan ko mag-ikot-ikot sa barangay para makahingi ng gulay. Kaya siguraduhin nyo na may tanim kayong gulay sa inyong bakuran. Dahil naniniwala ako na kapag ka may gulay ang kapitbahay, tuloy ang buhay. O siya, hanggang dito na lang. Ingat mga pare ko. See you!